Magandang araw! Welcome sa Values Education 8, Term 2, Week 1. Ngayong linggo, ating pag-aaralan ang mga pagsubok sa pamilya. Para sa pamantayang pangnilalaman, natututuhan ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pagsubok sa pamilya. Para sa pamantayan sa pagganap, na isasagawa ng mag-aaral ang mga wastong pagtugon sa mga nararanasang pagsubok sa pamilyang kinabibilangan upang malinang ang pagiging matatag. Para sa mga layunin pampagkatuto, una, natutukoy ang mga pagsubok sa pamilya. Pangalawa, napatutunayan na ang mga pagsubok sa pamilya ay kailangang unawain at matanggap upang magsilbing inspirasyon at gabay sa hinaharap. Pangatlo, nakapaglalapat ng mga wastong pagtugon sa mga naranasang pagsubok sa pamilyang kinabibilangan. At ang lilinanging pagpapahalaga ngayong linggo ay ang pagiging matatag. Bilang baliktanaw sa nakaraang aralin, narito ang gawaing pagsusuri ng larawan. Suriing mabuti ang larawan at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Base sa ipinakita ng larawan at sa naging huling talakayan, ano ang kahalagahan ng tungkulin ng mga magulang sa pagbibigay ng edukasyon sa kanilang anak? Ano ang mga banta sa pamilya sa pagbibigay ng maayos na edukasyon ang ipinakita sa larawan? Ano ang magiging epekto sa sarili kung mapagtatagumpayan ang mga bantang nakikita sa larawan? Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, narito ang gawaing pagsusuri ng suliranin. Panoorin ang teaser ng isa sa mga totoong kwento ng buhay mula sa episode ng Maalaala Mo Kaya. Suriin ang ipinapakita nito at sagutan ang mga katanungan sa ibaba. Base sa napanood na video clip o teaser, ano ang problema o bantang kinaharap ng isang pamilya? Ano sa iyong palagay ang mga dahilan kung bakit nasira o nagkawatak-watak ang kanilang pamilya? Paano ito nakaapekto sa kanila? Pangatlo, sa iyong palagay, paano kaya nila maaaring tugunan ang mga problemang ito? Bakit mahalaga na solusyonan ang problema o banta sa isang pamilya? Narito ang gawaing bigat ng pagsubok. Ilista sa kahon ang mga karaniwang problema o pagsubok na nararanasan ng pamilya. Bilang mga pamprosesong tanong, paano nakaapekto ang mga pagsubok o problemang iyong nilista sa pamilya? Sa iyong palagay, ano kaya ang maaring maging tugon sa problemang ito? Bakit mahalaga na solusyonan ang problema o banta sa isang pamilya? Kahalagahan sa pag-unawa at pagtanggap sa mga pagsubok sa pamilya. Maraming hamon ang kinakaharap ng pamilyang Pilipino sa kasalukuyang panahon. Ang mga hamong ito ay nagpapahina sa katatagan ng pamilya at nagiging dahilan ng unti-unting pagkawasak nito. Nararapat na suriin kung paano sinisira ng mga problemang ito ang kaayusan ng pamilyang Pilipino, lalo na ang pagbubuklod at pagmamahala ng bawat miyembro nito. Ano-ano nga ba ang mga hamong kinakaharap ngayon ng pamilyang Pilipino? Una, mga pagbabago sa pagpapahalaga ng mga kabataan. Ayon kay McCann Erickson, sa kanyang pag-aaral ay naipakita na ang mga pangunahing kinalabasan sa survey ay may kinalaman sa mga pangunahing hamon sa katatagan ng pamilyang Pilipino. Ang mga hamong ito ay ang mga sumusunod. Una, lumaki ang kawilihan, panahon at paggasta kaugnay sa teknolohiya. Lumaki ang porsyento ng mga kabataan na nawiwili at gumagamit ng teknolohiya tulad ng cellphone at internet. Bilang resulta, nabawasan ang panahon ng mga bata sa sports or mga pisikal na aktibidad. Kasabay nito, nangunguna sa kanilang pinagkakagastahan ang paggasta sa internet cafe, prepaid phone cards, o postpaid cellphone. Pangalawa, bumuti ang pagtingin sa pag-aaral bilang paraan ng pag-angat sa buhay. Ngunit,
malaki pa rin ang porsyento ng mga kabataang hindi seryoso sa kanilang pag-aaral. Pangatlo, praktikal ang kanilang pag-iisip. Ngunit itinuturing nila na ang pagtatrabaho sa ibang bansa ang katuparan ng kanilang pangarap. Ang apat, hindi malayo ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Halos kalahati sa mga kabataan ay wala ang isa o parehong magulang na nagre-resulta rin sa dumaraming mga kabataang umaalis mula sa kanilang pamilya o teen migration na kadalasan ay dahil sa pag-aaral. Panlima, sa pagdaan ng panahon, ang kanilang moral na pagpapahalaga ay hindi bumubuti at lalo pang lumalala sa ilang gawain tulad ng paggamit ng droga, karahasan, pagkitil ng sariling buhay, pakikiapid at iba pa. Ang liberal na oryentasyon na pagsasama o pag-aasawa at pagpapamilya. Sa kasalukuyan, parami ang pagnanais na magsama na lamang ng walang kasal o pananagutan ang pag-aasawa o ang tinatawag na live-in. Pagkakaroon ng isang magulang lamang. Ito ang mabilis na lumalaganap ngayon sa ating bansa. Sa kadahilanan ng paghihiwalay ng mag-asawa, pag-abandona sa anak, pag-aanak sa labas, pag-aasawa ng maaga at pagtatrabaho sa ibang bansa. Paglaganap ng mga watak na pamilya o broken families. Ang kawalan ng mga pagpapahalaga tulad ng pagsasakripisyo, pagpaparaya, malalim na pag-unawa at pagpapatawad ay nagtutulak sa mga mag-asawa na maghiwalay. Bilang resulta, maraming anak ang napapariwara dahil sa kawalan ng sapat at tamang pagsubaybay. Karalitaan. Ito ang pangunahing ugat ng mga suliraning kinakaharap nito. Ang karalitaan ay dahilan ng pagkakaroon ng child labor, prostitusyon, pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot, at iba pang masamang epekto nito. At panghuli, impluensya ng media at teknolohiya. Malaya at madali ang paggamit nito sa tahanan. Ngunit marami sa mga nakikita rito ay may temang karahasan, kalaswaan, at pagkamateryoso na nagdudulot ng mga maling pagpapahalaga at pananaw sa buhay. Humanap ng kapareha. Basahin at suriin ng mabuti ang artikulo. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Child labor tumitindi sa Pilipinas. Ang Bayan, March 12, 2023. Sa ulat ng International Labour Organization na inilabas noong 2022, inilagay nito ang bilang ng mga batang manggagawa sa Pilipinas sa 2.1 milyon sa 2019. Doble sa inulat ng PSA na 1.046 milyon sa naturang taon. Sa pag-aaral ng ILO sa mga estadistika ng Pilipinas, ang 2 milyon sa kanila ay sangkot sa peligrosong trabaho. Kabilang sa bilang na ito ang mahigit 5,000 batang edad 15 pababa na buong panahong namamasukan bilang mga katulong. Ang ganitong pagpapatrabaho sa mga kabataan ay ipinagbabawal sa batas ng reaksyonaryong gobyerno. Kabilang din sa bilang na ito ang mga batang nasasadlak sa pinakamasasamang uri ng paggawa katulad ng komersyal na sexual na pagsasamantala at pornografiya. Alinsunod sa mga internasyonal na pananaliksik, isa ang Pilipinas sa pandaigdigang sentro ng online sexual exploitation of children, OSEC o sexual na pagsasamantala sa mga bata sa internet. Mula 2014 hanggang 2017, tumaas ng 250% ang mga kaso nito. Noong 2021, mayroong 2.8 milyong kaso sa bansa na iniulat ng OSEC. Lampas doble sa 1.3 kaso na naiulat noong 2020. Karamihan sa mga kliyente ng OSEC ay mga dayuhang pedophile. Mga pamprosesong tanong. Base sa nabasang artikulo, ano ang kinakaharap ng Pilipinas at ng pamilyang Pilipino ngayon? Sa iyong palagay, ano-ano ang mga problema o banta sa pamilya na nagiging dahilan ng child labor? Paano ito nakaaapekto sa pamilyang Pilipino? Bakit mahalaga na ito ay solusyonan? Ano-ano ang maaaring gawin upang ito ay masolusyonan? Sampayan ng karunungan. Ibigay ang mga banta o problemang kinakaharap at nararanasan ng iyong pamilya sa kasulukuyan.
Tukuyin kung paano ito nakakaapekto sa inyo at ano ang aksyon na iyong ginagawa upang ito ay tugunan. Una, problema ng pamilya. Pangalawa, epekto sa pamilya. At pangatlo, ano ang solusyon? Bilang mga pamprosesong tanong, sa iyong palagay, bakit mahalaga na malaman ang mga banta o problema ng iyong pamilya? Paliwanag. Ano ang dapat na isaalang-alang ng iyong pamilya upang malampasan o masolusyonan ang mga banta o problemang ito? Paano ito makatutulong sa iyong pamilya? Hanggang dito na lamang. Kita tayo sa susunod na aralin.